Magandang gabi po mga Karito Kabayan. Ito po muli ang iyong Karito Kabayan, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po. Medyo marami-rami na po yung mga followers po natin sa 3 buwan po natin pagbablog. Although hindi po siya araw-araw kasi nga po may trabaho din po kahit papaano. Pero kahit papaano po, in-update po natin yung vlog po natin. Sa kasalukuyan, meron na po akong 136 na subscriber. Kahit konti lang po, okay lang po. At least kahit papaano may nakikinig. Yun po importante. Sa akin po kasi kahit papaano, throughout the months, yung magkakaroon po tayo ng ng recording sa mga nangyayari sa bansa po natin. Para sooner or later, kung magkaroon man po ng revision sa mga history po natin, at least meron po mga ilang mga tao na hindi po katulad po namin yung mga hindi although hindi kami majority voices, ang majority pa rin po yata ang mga voices po ngayon yung mga yung propagandista po ng mga DDS. So somehow, kami po mga individual mga vloggers sa mga podcaster, narito po kami para at least kahit pa paano po, di ba, maging saksi po sa hindi po talaga totoo yung mga sinasabi po ng mga DDS, in particular po sa nangyayari pong corruption sa Pilipinas. Although may corruption po, pero hindi po yan overnight lang po nangyari o tatlong taon lang po nangyari po yan. Talagang po yan, kumbaga organized corruption po yung nangyari sa ating bansa na pinipilit po na ituwid po ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. And although hindi perfect, pero at least paano kahit paano, slowly but surely, may nakakasuhan na po. O may nakakasuhan at sa kasalukuyan po, may binubuo po na independent body para po nga just pag-iimbestiga sa mga corruption po sa mga programa po ng ating pamahalaan. Hindi lang po from 2022, baka sabi nga po, baka yung sa mga nakaraang pa po mga administrasyon, which is good po, para at least naman po yung mga nakaraang administrasyon nadawit po dyan sa mga DPWH, sa BIR, sa OWA, sa BOC, o sa kahit saan po mga pa sa proyekto po ng gobyerno, o kahit mga congressman po yan, senator po yan, dapat po talaga managot po sila sa ating bayan. Kasi po hindi po biro po yung mga pera po nilang sinayang. Sinayang at the same time, mga nakulimbat. Kung isa man po sila sa mga magnanakaw po ng ating bayan, dapat po may mapanagot dahil galit na po yung mga tao po sa corruption. At ito pong administrasyon po na to, nabanatan po talaga dahil po dyan sa corruption po na yan, dahil po siya masyado na pong garapalan. Mas naramdaman po kasi ng tao na talagang sobra po karapalan po ng korupsyon sa panahon po ngayon. Dahil nga po, dahil na rin po yun sa propaganda rin po ng mga DDS na talagang parang tingin po nila, yung santo po nila sa yun lang po talaga yung pinakamagaling na presidente ng bansa. So anyways po, pag-usapan po natin yung dalawang senador po na walang kadala-dala po talaga. Talaga pong pag may lumalabas po na ng mga anomalya sa bansa po natin na tulad po na kay, di ba, kay Janet Napoles, tapos ngayon naman po itong sa DPWH o sa mga po na yan. Dati may mga lumabas po ng mga senador at mga congressman. Isa nga po dito sa napakulong dahil nga po dyan sa Napoles na yan. Si Senator Jingo Estrada. Tapos isa naman po isa rin po sa nasabit po dyan si Joel Villanueva po, si Senator Joel Villanueva. Ngayon may lumabas naman pong article na sabi nga po na sa ibang pagkatao naman. Yung ibang article po, mamaya na po natin pag-usapan po yan. So ito yung yung sa una po nilang sa una po nilang Senate hearing po. Tungkol nga po din sa mga anomalyang flood control project. Isa po yung nag-mark sa mga nanood ng ng Senate hearing po niya. Blue Hearing Committee nga po. Hearing tungkol nga yung salita po ni Estrada. Hindi ko Estrada, nakakadiri kayo, parang gano'n. Parang yung pagkakasabi niya ng corruption nga po ng mga kontratista po. Yung kadiri kayo. Parang kinilabutan lahat ng mga nanonood kasi parang mo namang hello. Di ba may kaso ka ng corruption? Ang sinasabi mo bang kadiri kayo, kasama ka po doon. Di ba parang ganun po. Di ba kung convicted nga po siya ng parang bribery po yata yun. Anyways, syempre ganun po talaga, nakulong nga po siya. Kumbaga parang na po siya. Katulad siya ni pangalan po nito ni Senator Padilla, yung convict po. Although convict po ba matatawag po doon yung pagka nakulong ka tapos nakasuhan ka na po.
Convicted alam ko, pero yung convict, siguro convict na rin po yun. Pero hindi naman po siya nakulong sa ano, sa tawag po ba doon yung pinakakulungan ng ano Pilipinas, yung sa Muntinlupa. Nakalimutan ko po yung tawag. Well, anyways po, may lumalabas po na article sa politico.com.ph yung tungkol po sa pagkatao po ni ibang pagkatao po ni Senator Jinggoy Estrada po. Sige, basahin po natin, i-share ko lang po sa inyo. Saan ko po ba nakita yun? Dali po ah. Ito po yung ano, ito po yung title po, yung Resign or Get Outed. Resign or Get Outed, ex-mate ni Idol Robbie Tarosa threatened to expose Jinggoy double life. So dito po parang lumalabas po na kung di po magre-resign si Senator Jinggoy, ilalabas niya po yung ano, yung basahin po natin ng mas malaki po. Ayan po, basahin na lang po natin na former Matinee Idol Robbie Tarosa has threatened to reveal what he described as Senator Jinggoy Estrada double life. If the lawmaker does not resign in the wake of corruption allegation involving flood control project, in a post of his Facebook account, Tarosa claimed that Estrada played a role in the breakup of his long-time relationship with former Lots Entertainment talent and businessman Joel Serrano. O parang ano pa? Si Tarosa po pala tsaka si Joel Serrano long time partner po ni Tarosa, si Joel Serrano po. Si Joel Serrano po isa po to sa mga Lots Entertainment po na kilala po dati. So Jinggoy, mag-resign ka na kung di I will force to tell the country about your double life. You are one of the reason but kami naghiwalay. I have all the receipt, dear. Try me, pareho lang kayo ng ex ko, Baboy, Tarosa wrote. In the comment section, the former actor further alleged that Estrada had an affair with Serrano during 2004 presidential campaign of the late actor Fernando Poe Jr., a close friend of Estrada's father, former Joseph Estrada. I have receipt po, pati si Joel magtetestigo pala na nagkakantutan habang nangangampanya dati kay FPJ. Oh my God. ito yung nakakatawa. Pero parang gano'n, ano ba yan? Na-blip-blip. Sorry po. Ang nakalagay, I have a receipt po, pati si Joel magtitistigo paano sila nagtututut habang nangangampanya dati sa kay FPJ. Oh my gosh. Napaka ano po ni Grabe itsura nito. Itsura nito mas may itsura pa nga I mean si Jinggoy. Yung itsura po niya ngayon, mas okay po itsura niya ngayon kumpara mo yung itsura niya po dati ng panahon talaga ng artista po siya, di ba? Para mas okay ba imagine mo si Joel Serrano po. Tingnan nga na po natin yung ano niya. Itsura niya po ngayon. Tingnan po natin na Joel Serrano. Ay, ano po ba? Joel Serrano po ba? Joed Serrano po pala, sorry. Masyado tong Hank Joed Serrano. Ano po ba yun? Ito po si Joed Serrano. Talaga nga po talaga. Ayan, yan po si Joed Serrano. Talaga pong kilala po yan during na kabataan po niya. Ito po. Wait, ito po. Saan po ba yung pinakabataan po niya? Joed Serrano, that's entertainment. Yan po si Joed Serrano po. So sabi po dito ni visit. Ayun Jinggoy, mag-resign ka na kundi I will be forced to tell you the country about your double life. You are one of the reason ba't kami naghiwalay. I have all the receipts there. Try me, pareho lang kayo ng ex ko, Baboy, Tarosa Road. In the comment section, the former actor further alleged that Estrada had an affair. Yun po talaga, meron po sila naging relasyon po. Talagang dito nga po talaga bulgar eh. I have the receipt po, pati si Joed magtetestigo paano sila nagkakaan habang nangangampanya
Dati po doon sa panahon po ni ano ni Joseph Estrada. O yun po talaga, o di ba? Grabe. Ano po talaga, yung vlogging po talaga ngayon, talaga maiipop at talaga magiging archive po to o magiging recorded po to in the history, lalo na po yung mga nagbablog po dito. So kapag hahanapin po to sa mga 10 years o 20 years kung buhay pa yung YouTube, makikita lang po yun sa YouTube. Na ganito nga po pala si Jinggoy. Jinggoy, Senator Jinggoy, kung totoo man po to, huwag niyo na pong patagalin pa. Mahiya po kayo sa madadrag po ang pamilya niyo po rito. Mag-resign na po kayo, baka po lumabas yung yung nakakadiri po yung picture na nakikipagtutututututan po kayo. Diba? Ang laki po ng tiyan yung pulisa. Para kayong baboy. Baboy na malaki po yung tiyan. Kung makikita po yung parang malala. Yung picture, yung yung video po ni Laila de Lima na yung nakaibabaw po na fabricated po ng mga Duterte. Baka imagine mo, baka parang magiging bangungot po to sa inyo eh. Tsaka magiging po to, bangungot po sa mga Pilipino na manonood. Utang na loob po. Ah, sana po, mapabaluanan po ninyo to. Kundi malaking kahiyan po to sa pamilya po ninyo at sa mga anak po ninyo. Ano pa naman po, lalaki pa naman po yung dating po ninyo, di ba po ba? Anyways po, hindi ko po sinasabi na ba din po si Senator Jinggoy. Pero naman po mga lalaki na pumapatol po na sa kapwa lalaki at lalaki po sila. Anyway po, yung natawalan talaga ako dito, nabasa ko po talaga, nakakaya po. So yung tututot na nangyari nga po sa kanila po ng kampanya ng FPJ. So kalimutan na po natin, wag po natin imagine para makatulog po tayo ng maayos. Yung pangalawa naman po yung kay Joel Villanueva po. Ito po yung sa panoorin po natin yung sinasabi po nilang both bodies ni Joel Villanueva. Ito po yung nangyari. 2 minutes lang naman po ito eh. Wala naman ang lumutang sa posibleng koneksyon ni Senator Joe Yaw, makaget over. kay dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Pero may depensa si Villanueva. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganigre, Dalaban. Ito yung anak po ng pastor na nakakatawa po talaga. Nung una pa lang po ang hearing po ng Blue Ribbon Committee po doon sa sa mga anomalyang flood control project. Talaga pong very obvious po na talagang una pa lang naguhugas na po siya ng kamay. Naguhugas na po siya ng kamay na wala po siyang kinalaman, na wala po siyang mga nire-request ng mga flood control project o mga proyekto sa DPWH na sinang-ayunan naman po ng ating former secretary ng DPWH, si Secretary Bonoan at saka si Secretary Mark Villardo. So parang feeling po niya, malinis na malinis po siya. So ito po yung ito po, siya po yung pinupuntirya po ngayon ng social media kasi nga po ang daming ang daming mga videos, ang daming mga pictures na naglalabasan in contrary sa sinasabi po niya na wala po siya mga nire-request na mga project, mga ganun. Parang ganun, ano po ba? Ewan ko, hindi ko alam kung typical po ba to talaga sa na sanay na sanay. Bagay, sabi nga po nila, ang magnanakaw, ang sinungaling kapatid po ng magnanakaw. Ang sinungaling po, ang ama po ng kasinungalingan ay ano na po natin yan, ang demonyo po, panisisinungaling po. Ang demonyo po ang ama po ng kasinungalingan. So, ito pong anak po ito ng pastor. Hindi mo alam kung bakit po laging nasasabit sa corruption. Yung una pong sinabi ko po sa una, nasabit po yan sa corruption po. During that time, na congressman pa lang po siya ng Sibac, yung citizen, parang citizen anti-corruption, parang ganun po na yung Sibac. Pero parang parang 2 beses po ba siya nasabit po doon? Tapos kunyaring test naman po siya. Ano nalaman niya? Yung Tesla nandun na, existing ng Tesla na pumasok siya. Masyadong mapag-angkin. Yung Tesla panahon pa po ni Marcos siya, di ba? Si Marcos Sr. pa na ganun. Tapos sasabihin niya siya yung pinaka-Tesla man, utang na loob, di ba? Parang credit gravel. Tapos ito na po, pumutok na po yung mga proyekto sa Bulacan. Siya naman po yung todong tanggi na isa po siya sa mga nag-request ng mga proyekto. And yet, ang dami po niyang ang dami po mga naging ang dami po mga video na lalo na po yung video po ni District Engineer Alcantara na kinukulit daw siya ni Joel Villanueva tungkol nga po doon sa project, isa po sa project na DPWH sa Bulacan. Well, anyway, ito po panoorin po natin. Mr. Chairman, indigan si Senate Deputy Minority Leader Joel Casdaman Villanueva na isang official event ang dinaluhan niya.
Kaugnay ito sa ulat ng politiko na may pamagat na both bodies. Ayon kay Tesgamar, Ang hirap Maria pag todo ko Alcantara tanggi, is di an ba? engineer, kaya kasama nila sa boat ride. Batay sa iba pang larawang Ito po yan si pinasa ng Joe. opisina ng senador sa media, Ito po si Joel Villanueva, yung nakakulay blue po. kasama ang screenshot ng post sa kanyang social media matapos maulat na nabura na ito. Sandali. May petsa rin ito at nabura na ito. Sandali. Panoorin po, ano po natin, basahin po natin. Joel Villanueva. On this day, on this very special day of Mayor Johnny, tuloy-tuloy po ang diwa ng paglilingkod ng ating mga kababayan dito sa Bukawi. Ininspeksyon, binisita at pinasanayan po natin ng 3 pumping station along Bukawi River at ang matatapos ng iconic bridge ng Bukawi. Yun po yata yung yung bridge po na na ni-request po ni Joel Villanueva na sinabi po ni Alcantara. Mananatiling buhay ang alaala mo, Mayor Johnny, sa bawat Bukawiano. Mahal na mahal po ka po namin. Namatay pala. Ito po yata yung kapatid po niya namatay. Hindi ko po alam. Sino po ba ito? Johnny. Anyway, sa condolence po kung namatay man po siya. Ito po, na-post po to ng, di ba? TESDA man. Kala mo naman siya nagpagawa ng TESDA. Na-post po ito ng November 21, 2024 po. Sige, tuloy po natin. May petsa rin itong 11/24/21 na ayon sa staff ni Villanueva ay noong November 24, 2021. Isa itong site inspection sa Lalomboy Pumping Station 3 sa Bukawi River sa Bulacan. Sa record ng DPWH, kasama ang proyektong ininspeksyon na Senator Joel sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi. Sa online article ng Filipino Star ngayon na may petsang December 9, 2021 o 2 linggo matapos ang site inspection, nakasaad na sinabi ni Alcantara na ang nasa... Ito po, basahin po natin. Ang pondo po ng sabing proyekto ay galing po sa budget ni Senator Joel Villanueva mula po sa Department of Budget and Management o DBM sa ilalim po ng GAA para sa taong 2020. Tamo? Tingnan mo, meron ka po itang project, bakit kailangan po kasi mag-deny? Sige po. Aming budget ay galing sa budget ni Senator Villanueva mula sa DBM sa ilalim ng General Appropriations Act para sa taong 2020. Kasama raw ito sa mga naka-FLR o for later release na budget. Kaya inabot na ng mission. Ayan po, dagdag ni Alcantara, ang Bunlo Lulumboy Pumping Station ay tapos na ang konstruksyon habang ang Bunlo Proper Pumping Station at Lulumboy Pumping Station ay pipiliting matapos bago magtapos ang taon. Ito po yata yung 2021. Siyempre, 2021 nang matapos ang proyekto. Pero magugulit ang pinabulaanan ni Villanueva sa unang pagdinig ng Blue Ribbon na wala siyang pinakiusap sa DPWH. Nakakaya. Buhat na siya ay naging senador. Dito na lang naging senador po ako. Nag-lobby po ba ako sa inyo ng kahit na o kahit isang May baka siguro po may selective amnesia rin po si Joel Villanueva po. flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba? Well, for the record, Your Honor, I don't. Ito si Secretary Bonuan, isa rin po ito sa nasasangkot na sa issue po ng corruption sa So, hindi pa, sinasangkot na po siya sa issue po ng corruption tungkol po nga dyan sa DPWH. Kasi yung isang anak po niya, isa pong major contractor po sa bansa. So, ngayon lang po na nagtagpi-tagpi. Nagtagpi-tagpi po yung mga storya. Kaya po, for sure may imbitahan din po ito ulit sa mga susunod pong hearing. Malaman po ito, magkakasakit po ito at sobrang stress po kasi matandaan. Anything that came from you to propose a flood control project? RD Tolentino, just Talagang po yan yung pagtatanong po niya. Medyo bothered na po siya. Tingnan mo po yung itsura po niya. Pero yung mga sumasagot po sa katanong niya, talagang yung eye contact po nila talagang diretso. Hindi nagbabat. Yung parang hindi kumukurap-kurap yung mga mata, parang totoo talaga na hindi mo maintindihan. just to put on record, same as Secretary said. Thank you. And I just want to put this on record. Diba? Yung pagsasagot po nila, parang sigurado na po sila. Wala silang nare-recall. Nare-recall po na na mga flood control project o project po ni Senator Villanueva.
Na parang napakagaling ng memory ng mga tinanong ni Secretary Villanueva. Parang database lang pagkasabi, titignan lang, wala pala talaga. So talagang sumang-ayon po sila sa sinabi niya ng Senator Villanueva. Kasi ganun po sila katalino. Ganun po kaya yung memory po nila sa mga tens of thousands ng project ng government. Wala po siya talaga naaalala na may Villanueva po doon. Kumbaga parang 1 second lang po yung sagot po nila, talagang wala po talaga. Ever since we have met and we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? Bukod naman sa flood control project noong 2021, binisto rin ni Alcantara na may mga nilakad si St. Joel na infra-project partikular Oh, di ba? Meron po talagang resibo. pagpapatayo ng multipurpose buildings. Nung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building ng secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, Ano po ba yung mga multipurpose building na po na yan? Ba't ang dami-dami po pinatatayo ng multipurpose building na milyon-milyon po yung halaga? Di ba hindi ko maintindihan na bakit kailangan po yung mga senator po natin nagre-request sa mga ganyan, mga basketball court, mga multipurpose building. Tapos susunod na taon, gano'n na naman po. Parang napaulit-ulit yung mga multipurpose building po na yan. Kailangan po ba ng Pilipinas po yan? Kailangan po ng Pilipinas trabaho, maayos na infrastructure sa ating bansa, lalo na po yung mga flood control project po na yan. Kaya mismo talaga Diyos na po gumagawa ng parang para talagang isiwalat po yung mga korupsyon po sa gobyerno po natin. Yan, talagang pagbaha po na yan, talagang po yan. Divine intervention na po yan. Sa sobrang kakapalan, garapalan po talaga ng mga pagmumukha ng mga nasasangkot po diyan na mga talagang totally corrupt na mga ahensya ng ating gobyerno, yung mga pinasasahod ng gobyerno, sumasahod ka na, nagnanakaw ka pa. Diba? Parang mga ganun po yung lumalabas. kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako ng secretary, papalo up po na lang. Yun lang po yan. Wala naman po nakalagay dyan na may transaksyon ng financial sa kanya. Ang pag-amin ni Alcantara ay kasunod ng mga text messages na napresenta sa Kamara noong Martes kaugnay ng komunikasyon nila ng senador, kabilang ang pagtatakda ng meeting sa JIL. Lahat ng mga akusasyon sa Diba? Nadarag pa po yung JIL po nila. Ay, kakahiya. Tsaka lang naman po yung nanalo po yata ito ng Congress. Talagang dinala po nila yung nila, yung religion po nila para makatasok po sila sa gobyerno. Tatay niya, mga kapatid po niya, yung ganun. Dami naman po ng uto. Kamara laban sa kanya ay mariing pinabulaanan ni Senador Villanueva. Parang feeling ko lalong lumala yung Bulacan na pumasok po itong mga mga Villanueva sa buhay po ng taga Bulacan. Di naman po dating ganyan ng Bulacan, di ba po ba? Para mas naging ewan ko po natingin ko lang kasi lagi na po nababalita yung Bulacan. Simula po ng mga parang naupo po sa gobyerno po talaga itong mga to. Anyway po, yan po yung mga pinanood po natin. Sandali, tingnan. Stop sharing po tayo. So yun po yung mga napanood po natin. Di ba? Walang kadala-dala po talaga itong dalawang po ito. Mula po kay Senator Jingo Estrada at kay Joel Villanueva. Nauulit na naman po yung mga panahon po talaga na nasasabit po sila sa maanumalya sa gobyerno, in particular po sa mga corruption. So ito po ba yung sinasabi na sinasabi po bloodbath ng ating BP Sara. Yung maraming mga baho sa mga senador po. Kaya ready po siya sa bloodbath Siyempre, iniiwasan po ng mga senador po natin kung ano man po yung bloodbath po na yun. Na siyempre, ayaw po niyang paputok, ayaw po nilang malaman ng bansa. Kaya, in-archive po, imbis na ma-dismiss, gusto po talaga nilang ma-dismiss in-archive po nila yung na-archive po, buti na lang na-archive. Na-archive po yung impeachment case. Inantay nga po natin yung impeachment case po ngayon kung talagang bubuksan po yan sa panahon po ng panunungkulan ni Soto. Sana mga buksan po yan. At ang tagal po ng Supreme Court ang tagal po nila mag-review Samantalang ng mag-June na o mag-August na. Pagtapos po ng SONA, binilabas po kagad nila. Anong nangyari?
matatapos na po yung ano, matatapos na po yung September, eh hindi pa po lumalabas yung ano ng Supreme Court. Tungkol po nga dyan sa maanomalya po na confidential fund at yung assassination plot ng ano ng ating BP Sara, di ba po? So yun lamang po muna, nakakatawa po yung ano po natin, binasa po natin, nakikipag ano, tut, si Joe Ed Serrano po kayo, no, kay Senator Jen. Hindi ko ma-imagine. Okay, sige po, hapon pa po para sa amin at gabi na po sa inyo. Magandang araw po, magandang gabi po, magandang hapon po kung saan na po kayo naroon. Ito po muli, ang inyong Karilto, Kabayan Chris Villanueva po, mula dito sa Kingdom of Saudi Arabia po. At lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain po tayo at ang ating sambahayan at maging maayos po ang ating bansa. Huwag pong matulad po sa Nepal o sa Indonesia o sa pong bansa na magulo po. Hindi po natin nakakayanin po yan at mga bansa po natin. Kasi po, nandun po ang ating pamilya at malayo po tayo sa kanila. At pag nagkagulo sa ating bansa at mawawalan po ng gobyerno tulad po ng ibang bansa, eh, apektado po tayong lahat po dyan. Lalo na po tayong mga OFW. Wala pong tatanggap ng mga kumbaga parang bababa ang respeto sa ating mga OFW kapag nawalan po ng gobyerno ang ating bansa. O naging ano po, tulad po na nangyari po ng ano, yung pag-hold po for the meantime ng ano ng loan po natin sa Korea kung meron man na dinedeny po ng Department of Finance. So magandang gabi po at peace po sa atin lahat.